isa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Hello, mapagpalang hapon sa ating lahat. Binabati ko din ang lahat ng ating mga tagapakinig. Saan man silang dako, mapagpalang araw, hapon o gabi. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtatalakay sa aklat ng Exodus. Exodus, Kabanata 12, ang pista ng Paskwa. So, matatandaan natin sa nakaraang talakayan natin na pinayagan na ng Faraon na makaalis ang mga Israelita sa Egypt pagkatapos nilang mamatayan ng mga panganay. So, pinagtabuyan pa sila. Okay. Tapos yung isa pa dito, ito ay ika-14 na araw ng Abib. Ang Abib ang unang buwan ng taon ng mga Hebreo. Okay, ang pista ng Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron sa Egypt, mula ngayon, ang araw na ito ng Abib ang siyang magiging unang araw ng unang buwan ng taon para sa inyo. Pakimute lang po yung hindi po magsasalita pa. At sabihin ninyo sa buong sambahayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo na tupa. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa ika-14 na araw ng buwan at sa takip silim, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. So, sa ika-10 araw, kailangan meron silang i-prepare na tupa. Ang sabi ng nila, para pagkakatayin na, hindi stress ang hayop. Kasi di ba yung stress hormone, yung stress hormone kasi pag kinain mo yung na under stress, napupunta rin sa katawan ng taong kumakain, yung stress hormone na yon. Kaya maganda, relax ang hayop pag kakatayin. Paglilinaw. Sa konteksto, ang takip silim ay ang oras kung kailan hindi na makikita ang araw sa abot-tanaw. Iyon ay pagkatapos ng paglubog ng araw, bago ito tuluyang dumilim. So, takip silim, sabay-sabay na papatayin ang mga tupa. Any reaction? So, proceed po tayo. Recorded tayo, so pakimute lang po yung background noise. Okay. Verse 7. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Okay, so yung dugo ipapahid sa poste ng pintuan at saka dun sa hamba sa taas. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay o bitter herbs. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. So kailangan walang sabaw. Huwag kayo magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kayo. Susunugin ng bago bukang liwayway, no? Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon,
Lilibutin ko ang buong Egypt at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng idolo sa Egypt. So, paparusahan yung lahat ng mga idolo. Siguro, yung mga DIOS nila at saka GOD, no? At saka, wawasakan kanilang mga imahe. Ako si Yahweh, ang inyong alahayam. So, meron pang signature, ano? Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kung may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Egypt. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Yun ang commemorative na kapistahan ni Yahweh. So, ibig sabihin lahat ng inyong salinlahi hanggang may dugong Hebreo, dapat ito ay sineselebrate. Na tinanggal ito ng mga dayuhan na sumakop dito sa Ophir. Okay. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. So, right after ng Paskwa or Passover, kinabukasan ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Okay. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon, mga dayuhan man o mga tubong Israelita. Sa unang araw o unang 24 oras ng 7 araw ng kapiyestahan, ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. So, Holy Convocation. Ang una at ikapitong araw ay Sabat, kaya walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang lebadura ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Egypt ang inyong mga tribo. Ito ay gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. So, pag batiin lang pag may mga katanungan kasi para wala tayong naiiwan. Okay. Verse 18. Sa unang buwan ng taon, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi na ika-21. So, eksaktong oras ang binilang dyan ng mensahero. Hindi yung araw, kundi yung oras. Gabi ng ika-14 hanggang gabi ng ika-21st, 21 araw. So, ibig sabihin, yung ika-21st ay Holy Convocation. Yan ang High Sabbath din siya. Verse 19. Hindi kayo kakain ng anumang may pampaalsa sa loob ng 7 araw ng pista ng tinapay na walang lebadura. Saan man kayo naroroon, ay kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa bilang karagdagan sa inyong regular na pagkain. So, dalawa ang rule pala sa Feast of Unleavened Bread o yung mula pa. Hindi kayo kakain ng may pampaalsa. Any food na may pampaalsa. Tapos, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa bilang karagdagan sa inyong mga regular na pagkain. Pero yung regular na pagkain nyo, dapat walang pampaalsa yon. So, dalawa ang rule dyan. Kasi marami nalilito, daming katanungan. Kung pwede ba yung ganito, pwede ba yung ganon. Okay. Pwede ba yung toyo, sis? Hindi. Pwede ba ang toyo, yung basta may yeast, no? May yeast ang Yung tuyo, kaya hindi yan inaalaw. Saka suka, pwede ba yon? Yes, hindi rin. May yeast din ang suka, kaya bawal din yan. Okay. Kasi pagkaintindi ko, yung mga yung tinapay na pampaalsa lang. Pero yung suka, ginagamitan din pala ng yeast. Okay, Bali sige. ang pinagpatanggal sa atin ang toyo, patis, suka, at saka ano So, nga ba? asin lang talaga palasa. Yung keso ba, meron yan?
ketchup, pinapatanggal din. Ang keso ba, meron Ang cheese? keso, I think inalaw yan ng sultan. Milk at saka Ibang klaseng. oo, ang gatas at saka keso. Kasi wala siyang yeast. Okay. So, so malinaw yan. May kung may mga, yung mga crackers, yung mga skyflakes, meron pa paalsa yan, di ba? May pampaalsa yun. Okay, bawal din yung mga crackers. So, yung parang lang, parang pita bread lang ang pwede, no? Basta Saka yung, lang, yung unleavened bread, oh. harina So, lang kaya at siguro saka may asin, asukal. oo. Kaya siguro merong piyaya ang mga Hmm, mga Bisaya, oo, 'di ba? Doon na piyaya kasi walang pampaalsa yun eh. Pero oo. merong palaman, no? Hmm. Oo, so Bakit ganun. mayroong yeast ang suka? Meron sis kasi yun daw ang pang ferment nila. Kasi naranasan kong gumawa ng suka din. Pero walang yeast because kagaya ng Depende Parang siguro. lang. Kung natural na suka na ikaw mismo ang Oh, gumawa, doon yun. nakakasiguro ka na pwedeng gamitin yon. Pero yung Kasi mga binibili kasi natin ay mga fermented na kasi yan. Mayroong mga pang yan eh. May mga fermentation ingredients. okay. bilang kanya. Okay. Kaya all natural lang ang ina-allowed sa atin. Sabi ng mensahero, instead na gumamit kayo ng suka, magkalamansi na lang kayo o kaya dahon ng libas. Oo, basta hindi Diba? ganun. Oo. At Okay. instead naman daw na gumamit ka ng patis at toyo, mag-asin ka na lang. Mm. So, yun ang pinapaiwasan sa atin. At saka anumang inumin na may soda. Di pa, Yung may mga soda na inumin, bawal yan. bawal din, oo. Refizzle, no? Hmm. Ano yan siya? So, Abib? Sa araw ng yung Feast of pista ng Unleavened walang Bread. libadura. Unleavened bread. Pinapin na walang papaalsa. Unleavened bread. Feast of So, unleavened mula bread. sa Abib, ika-14 na araw hanggang 21st, ika-21 araw. Hay, Oo. Sabat yan. Mm. So, yung Pagka ating nagpas-over yan. gagamitin pala, yung imaginein mo nasa wilderness ka. So, wala kang mga yun lang Oo, mga natural imaginein na mo na nasa makikita mo sa wilderness, daan. wala doon ang mga Simple. walang hotdog, walang mga suka, Walang mga toyo. pampalasa. Oo, walang mga pangpalasa. Mga Asin natural lang. lang. Sa mix. All Mga- natural. Mga Okay. gulay, lagyan mo lang ng asin at kalamansi, yun na yun. Mga tanim lang. Okay, Oo. verse 21 tayo. Okay. Tinawag nga ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Egypt at papatayin ang mga panganay ng mga Egyptian. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng sugong alagad ng kamatayan. So, sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. So, palaging nagaganapin. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupain ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito ay pag-aalaala sa Pasko ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga panganay ng Egypt. So, alalahanin natin, pati mga panganay na hayop, pinatay doon sa Egypt. Pero sa panahon natin, hindi na ito
sinabi ng mensahero na gaganapin pa natin ang pagpapahid ng dugo Hindi na sa niya mga sinabi. bahay. Oo. Oo, Pero, ito lang yung pagdiriwang ah, lang ng Paskwa, 'di oo. ba? Oo. Yung pagkain ng pag-aalay, pagkain ng Oo. ng inihaw, yan. At saka yung ah, isang lupaing ipinangako sa inyo ni Hawa. Hmm. Ito ay pinangako kasi sa ating mga ninuno ay ang Judea, di ba? Yung Kanaan na sinasabing na dahil Kanaan, pero pala, ngayon ay tinatawag na bansang Israel, yung Hmm. lupaing pangako. Pero ang pinakapangako pa sa mga buong ay ang napakaliit kasi nung kung 12 tribo. Itong Ophir, kasi mas nandito ang ninuno natin si si Adama at saka si Hawa. So ito ring Ophir ay lupaing pangako. Ito nga tinatawag nilang New Jerusalem. Kasi 'di ba Oo. so yung lupaing ipinangako. Ano ba yung sa kanta natin? Nandiyan ba yung sa lupang hinirang? Oo. Kaya alam ng mga ninuno natin na nang sumulat ng lupang hinirang ang historya nito. So Hmm. may nasasabi nga 'di ba kung may mga sinabi ng mensahero kung meron pa yung mga guardian, yung mga yung mga kalaban, meron ding mga taong nag-iingat, yung covenant keepers na Hmm. nakaalaala pa na nagbabantay sa lupain natin, sa ating mga tribu, lupang hinirang. So, at Oo. saka, yung ating national anthem, wala kang maririnig na Philippines, di ba? Walang Tiyada, oo. pangalan ng ating ang ating Lupang pambansang awit, hinirang. lupang hinirang. Diba? Hinirang na Lupang talaga. hinirang, Oo. klaro. Mm-mm. Hinirang talaga ang Oo, ating lupang lupain. hinirang talaga tayo. Malalim siya kung Hmm. aanin natin. Sa mga nagsisiil, Kung mga sasaliksikin nanakop natin ay talagang malalim ang kahulugan niyan. ang Lupang kahulugan. hinirang, promise. Hmm. Bakit ito hinirang at bakit ang bansa natin ang hinirang? Oo. Oo. Parang itong Kanaan yan para mailigtas ang ang mga tribo ng kaya nga 'di ba yung babae na na clothed with the sun, 'di ba? 'Di ba babaeng clothed with the sun ay dinala sa wilderness. Ang wilderness dito, 'di ba pinotektahan ang babaeng clothed with the sun Hmm. kasi siya ang magsisilang ng bata o ng kingdom mula dito sa sa bansang lupang ito, sa bansang Ophir. Okay. Oo, Siya pero ang siguro sis dito magmumula. hindi naman kailangan na dito lang sa ating lupain ito gaganapin, kundi Buong saan Shemite pa man territory actually. naroroon. Asya. Oo. Oo. Actually, Totoo Shemite siya. territory. Diba? Kaya Pero, napakahalaga pinalo, na malaman natin ang ating pinagmulan. Kasi kung alam na natin ang ating pinagmulan na tayo pala ay mga Hebreo, so itong kautusan na ito ng Alahayam ay para sa atin lahat. So ito ay Yes. ang sinasabi niya, patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupain na pinangako sa inyo ni Yahweh. So kahit oo. hindi man wala man sila dito sa ating ah, sa lupang ipinangako sa atin, saan man naroroon, basta alam mo ang iyong pinagmulan, ikaw ay Oo. dapat sumunod Heritage dito mo. sa kautosang ito. Di ba yung heritage nga, di ba? Oo. Yan ang, yung heritage Basta, of the basta servants ang of the Lord. lilingon. Basta ang lilingon. Kasi mayroon yatang hindi ayaw ng lumingon, no? Oo. Oo. Kaya nga di ba tama ang Gusto sinabi maging puti. Gusto, ni Rizal na oo. ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating Mm. sa paruroonan. O, di Kaya ba? kailangan lingunin natin ang ating pinanggalingan. Ano ba ang Yun. ating lahi? So yun Mm. yun. Isa So, sa malinaw. mahalagang Bakit isa ang sa mga mahalagang itinuro ng mensahero sa atin ang alamin ang ating pinagmulan na tayo pala ay Rizal hindi series? mga Hintil kundi tayo ay mga Hebreo, mga lahing Hebreo. Kaya, Kaya kaya, mayroon. di ba, si Rizal ang logo ng Oo. Oo. Imperyo. Kasi siguro iisa ang diwa nila, no? Yes, oo.
Kaya yung di ba? Oo, pero hindi tayo Rizalista. Hindi tayo Oo. Rizalista. O, di ba? Ginawa rin nilang religion ang Rizalista, pero Oo. actually heritage ang inaano ni Rizal. Hindi ang yung heritage siya ng mga Hebreo, ng mga Mm. Israelitang Hebreo. Kasi hindi nila naintindihan siguro kung ano ba talaga ang ipinaglaban ni Rizal. Oo. Diba? Mm. Lumaban, Diba, sabi niya, Akala kabataan ang kasi nila, pag-asa ang niya. ipinaglaban ni Rizal ay reliyon lang. Oo. Hindi Hindi, yan, yung hindi nila saling naintindihan lahi. na ang mahalagang ipinaglaban ni Rizal ay ang ating lahi, ang ating Oo. yung kultura natin na inaagaw ng mga dayuhan. oo, Mm. hindi religion. Oo, hindi yung Kasi alam religion. ng mga dayuhan kung nasaan tayo, di ba sinundan nga Oo. tayo. At nalahanin din natin na si Jose Rizal ay lahing Chino din yan. Mm. Di ba? May Oo. lahing Chinese. Okay. At So, kaya verse pa, witness kaya yan. pa, ang paraan ng pagsasabi, pag lalathala ni Jose Rizal is parang parabulo, di ba? Mm. Dahil ayaw niya na tawag nito, mapahamak ang taong bayan. Oo, Ang mga Noli Me Tangere, Oo. Oo, Symbolic din ang ginamit niya. oo. Spirit So maraming hindi Basilio. nakaunawa. Mm-mm. May At tanong, bakit na-decode ng mensahero? yun. Ibig sabihin, isa yung diwang nila na tinataglay. Okay, verse tayo? May tanong pa. Sige po. Sa paanong paraan dumalaw ang alahayam noong pagpapaslangin na niya ang firstborn ng Egypt. Nagpadala siya ng sugo ng kamatayan. Hindi sinabi kung anong pangalan eh. Okay. Tingin ko si sino mo nga ba yung apat na high ranking? Gabriel, Michael, Rafael. Si Rafael ata to? Hindi kasi si Rafael ay inuutusan lang yan kapag Warrior. mayroong mga may sakit na na Oo. kailangan gumaling. Pero Ayun, si wala pa. ang pangalan nito, kalimutan ko na yung isang, Si Oriel. ayun, si Oriel. Si Oriel. Yeah, mandirigma. Oo, yung mandirigma. Tingnan natin. Ah, Pero hindi kasi pinangalanan eh. So, hindi oo. tayo mag-ano dito. Pero naman, searchable naman yan sa sa Oo. Google kung sino yung ang angel of death. Pero yung Google kasi pwede ka rin Oo. pero baka may madaanan tayo. Oo. Sige. Masyado pa maaga sa lakarin At natin. saka hindi hindi natin yan pinag-usapan dito ng mga pangalan ng mga makalangit na nilalang. Oo, hindi na-discuss ng mensahero. Hindi yan Masyado na-discuss malalim. ng mensahero. Okay, verse 28. Nang masabi ito ni Moses, nagpatira pa ang buong bayan at sumamba sa alahayam. Pagkatapos, umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh kina Moses at Aaron. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Egypt, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Egyptian at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Egypt sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Okay. Question ko lang. Halimbawa, ang panganay ng nagbukas ng womb ay babae. Yung susunod ba na lalaki, halimbawa, pangalawa ang lalaki, kasama, i-consider na panganay? Ayon dito sa ating binasa, mga panganay na lalaki. So, not necessarily na yung nagbukas ng womb, kundi kung sino yung panganay na lalaki, unang ipinanganak na lalaki. Oo. Diba? Kasi may mga tayong madadaanan na kung sino ang bukas ng womb. Oo. Halimbawa naman, katulad ni Jacob,
Dalawa, bali apat ang asawa niya. So, ibig sabihin, apat ang panganay niya? Oo, kaya nga, hindi Si naman, Leia lang. di ba, hindi naman itinuring na panganay ni ni Jacob yung kanyang mga anak doon sa babaeng lingkod. Oo. Ang tinuring niya lang na panganay ay doon sa kanyang mga naging legal na asawa. Oo, tama. Kasi tingnan mo, yung panganay niya si Ruben, dapat si Ruben ang hahawak ng ng setro. Dahil nagkasala, inilipat niya kay Judah. Nung ipinanganak na si Joseph, dapat kay Joseph, pero nawala nga si Joseph sa tabi niya. So, nung bumaba sila ng Egypt at buhay pa si Joseph, yun ang yun yung doon niya binigay kay Joseph yung yung setro niya. Okay. So, malinaw po. Oo. Paki-mute na lang po kung ano. Aha. So, verse, tayo? 31. Paki-mute na lang yung hindi nagsasalita. Ang pag-alis ng mga Israelita sa Egypt, ito na ang pinaka-Exodus. Nang gabi ring iyon ay ipinatawag ng Faraon sina Moses at Aaron at kanyang sinabi. Okay. Paki-mute na lang po. Bayad na days, baka day jay. Paki-mute na lang po. Free. Ngam naawat mo Jeffrey mo, nakong kunang. Ada naawat ko, dati pag-chargesan ng power bank na mabali mo kay kantang. Sino yung Mirate ka Kaya na. nga, paki-mute na lang. Paki-mute na lang mo. Dapat may yung kung ano talaga. Nako. Co-host. Okay. Okay. Sige. Nang gabi ring iyon ay ipinatawag ng Faraon sina Moses at Aaron at kanyang sinabi, sige, umalis na kayo sa Egypt. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo mawala sa akin ang mga salot. So nag-request pa ang Faraon ng prayer, no? Inapura sila ng mga Egyptian at sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kaya binalot nila ng damit ang minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa, ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. Kaya yung doon pala nag-umpisa ang tinapay na walang pampaalsa, libadura, dahil dinala na nila lahat. So, kaya kumakain tayo ng tinapay na walang pampaalsa bilang alaala. Okay. Verse 35. Noon ay nahingi na nila sa mga Egyptian ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moses. Ibinigay ng mga Egyptian ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila ay igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egyptian. Okay. Mula sa Ramesses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaking naglalakad, bukod pa sa mga babae at mga bata. So kung 600,000 ang mga lalaking naglalakad, tapos pagpalagay na konti lang ang babae, pero may mga bata pa. So yung 600,000, isa-times 2 mo na lang. So that is more than 1 million. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. So imagine mo na lang, siguro kung isasama pa natin ang mga hayop ay hindi ganun kabilis sa kanilang lakad. Napakarami yan. At saka by tribe, para magkaroon ng order. Verse 39. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Egypt. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Kaya yung kanilang Passover meal, madalian, saka nakabihis na sila, di ba? Pinagbihis na sila ng noon.
Naka-belt na sila at may mga tungkod na hawak na. Verse 14, nanirahan ang mga Israelita sa Egypt ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon, nang umalis sa Egypt ang lahat ng masunuring Israelita. So kung titingnan natin, huling araw, so ibig sabihin, yung huling araw nila, yung ika-14 na araw ng Abib. Ibig sabihin, yan din ang yung ika-14th day, ang araw na dumating naman sina Jacob siguro at ang kanyang pamilya sa Egypt. Kasi parang eksaktong 430 araw eh. So, ibig sabihin, sina Jacob, nagpalipas pa siguro ng winter sa Canaan, taglamig, bago sila bumiyahe papuntang Egypt. So, or ano, Di ba tagtuyot? o baka Tagtuyot nagbiyahe nga. sila. Ha? Tagtuyot sila nang bumiyahe papuntang Egypt. Oo, ano yung tagtuyot yun. Pero ibig sabihin nagbiyahe sila from Canaan to Egypt ng taglamig. Maari, no? Anyway, may karuwahe naman silang dala, di ba? Napahiram Oo. ng Faraon. Okay. Okay. Verse 42. Nang gabing iyon, sila ay pinatnubayan ni Yahweh paglabas sa Egypt. Kaya ang gabing iyon ay kinalaga ng mga Israelita na manatiling gising bilang pag-ala-ala sa pagbabantay sa kanila ni Yahweh. Ang pag-ala-alang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. So, ibig sabihin talaga, magpupuyat talaga ikaw sa Passover. Oo, Passover Dahil talagang walang nakakalimutan tulugan. natin gawin, di ba? Oo, Natutulog walang tayo. tulugan. Kaya pala yung sinabi ng Messiah, yung panahon ng Messiah, hindi ba kayo puyat man lang? Diba, ni-request din niya magpuyat ang kanyang Oo. mga disipulo. Kasi Passover yun eh. Oo. So, hindi lang pala dahil para siya bantayan. Dahil yun din, Pasko, gabi ng Pasko. So, dapat talaga, nagpupuyat tayo. Google sa panalangin. Oo, Google sa panalangin at yung ating mga ninuno ay nakaligtas. Kasi kung hindi sila iniligtas, wala na ang lahing Israel. Oo. Of Israel. Okay. Pero ang tanong ko kaya sis, bakit kaya ni-require ng alahayam na magdala sila ng tungkod? Siguro yung mga kalalakihan, no? Yun ang kanilang pangnanggalang sa mga babagis na hayop, tsaka pagtulong din nila yun sa paglalakad. At saka maraming uses ang di ba? Pag sila nangunguha ng kahoy na panggatong, yung kanilang saka siyempre yung mga wild animals silang di ba? Siguro yung authority siguro yan. Gabay Yung nila sa lalaki. gabi. Oo. Gabay nila sa gabi. At saka, di ba ang tungkod ideal symbolizes din, authority? So siguro may yung mga lalaki lang talaga ang pinagdala niya ng tungkod. Oo. Hindi kasama yung mga babae. Usually, kausap naman yung mga lalaki. Di ba? Oo. Yung mga head of the family. Oo. So, ganun pala talaga kahalaga ang tungkod sa kanila, no? At saka yung lifestyle nila nun, di ba? Oo. Ayun ang kanilang. Kumbaga sa armas ngayon parang hindi mawawala sa tabi mo. Parang practice siguro yan, no? Oo. Practice, okay. Okay, may katanungan pa? Ang mga tuntunin sa Pasko. Okay. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, ito ang mga tuntunin sa pista ng Pasko. Bawal kumain ito ang mga hindi tuli. Ayan, unang tuntunin. Ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin ito kung siya ay tuli na. Kasi pag binili mo, ibig sabihin kasama na ng yung sambahayan niya, di ba? Oo. Verse 45. Hindi rin maaaring kumain ito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo o kaya ay ang mga upahang manggagawa. So, hindi sila considered na sambahayan mo. Okay. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito.
Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. So yung nakayanan natin nung nakaraan ay manok, di ba? So hindi natin, kahit ang manok, ibon, ay hindi puputulan ng ng buto. Huwag ding babaliin. So So dapat kailan kaya hindi tayo? so dapat pala hindi aalisin yung paa. Oo, buo. Isang buo siya. Oo, buo talaga. Oo. Tapos yung matitira, ay susunugin at ibabaon. Hmm. So kung tupa yan, kailan kaya tayo magtutupa kung madami-dami na tayo? Okay. 47. Ang pista ng Pasko ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Pasko ay kailangang tuliin muna, pati ang kanyang mga anak na lalaki, bago pa salihin sa pagdiriwang. Sa gayon ay ituturing silang katutubong Israelita. Pwede silang maging, pag nagpatuli, pwede silang, kahit pa hindi nagpabautismo, Oo, basta tuli. okay. Pwede silang makakain, kumbaga, okay. Hmm. Kasi pista to no? Oo. Huwag hahayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya ay katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ng alahayam kina Moses at Aaron. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Egypt ang mga tribo ng Israel o Jacob, Israel. May mga katanungan Yan bago da. tayo mag-proceed sa 13 kabanata. So wala na siguro sis, Wala naman. tuloy Okay. natin. Proceed tayo. Ang pagtatalaga sa panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay na lalaki. Akin ang lahat ng panganay na lalaki ng sinapupunan sa Israel, maging tao o hayop. O kanya daw sa itatalaga sa alahayam. Ito yung ginagaya ng mga noon, ng mga Espanyol, yung mga nung bagong lahat ng panganay ng mga ng mga Hudyo ay kailangang pumasok sa kumbento, magseminaryo, magpare, no? Kaya ang daming So, nun eh. so Pride of the family yun. ibig Yes, yes. sabihin na specify dyan, lahat ng mga panganay na lalaki. Dahil may mga panganay na babae. Diba? Oo. Lalaki lang po. Oh. Okay. Pati hayop. Pero ma-amend to sa Leviticus. So, dadaan natin siya. Okay. Okay, verse 3. Sinabi naman ni Moses sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Egypt. Mula roon ay nilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. So, inulit-ulit niya yung mga tuntunin. Verse 4, sa araw na ito ng unang buwan ng Abib, nililisan ninyo ang Egypt. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupang sinakop ng mga Kanaanite, Perizzite, Hittite, Amorite, Hivite at Jebusite. Ay, yung anim na yan, no? Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Sa loob ng 7 araw ay kakain kayo ng tinapay na walang labadura at sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. At sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-ala-ala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Egypt. So yung lupain sa atin ngayon, kasi hindi naman tayo lahat na so yung bahay, sabi ng mensahero, ilabas ng bahay, na inyong bahay. So siguro kung meron kayong
bakod sa pwedeng ilabas sa loob ng bahay niyo, doon sa bakod, ilagay niyo na lang sa bandang bakod, yung inyong mga pampaalsa, yung mga toyo, suka, siguro galon-galon, kung may galon-galon kayo, sayang naman kung itatap, ilalabas niyo sa loob ng bahay. Kasi hindi natin ma-apply yan sa buong lupain ng ng Ophir, no? Sa loob ng bahay. Okay, verse 9. Ang paggunita nito ay bilang palatandaan sa inyong kamay o pag-alaala sa inyong noo. So yung kamay, tanda, ibig sabihin, di ba ang kamay ay gawain? Ibig sabihin, gagawin nito, tanda na, yung ginagawa niyo ito ay tanda sa inyong kamay. At saka noon naman, ibig sabihin, lagi nating naalala, hindi makakalimutan. Pag-alaala sa inyong noo o palatandaan sa inyong kamay o ibiging gawain. At manatili sa inyong mga labi upang maipasa ninyo sa inyong mga anak. O ibig sila laging ikukwento sa ating saling lahi sa mga anak. Siyempre, pag tatanong ng mga bata, bakit yung Oo, ginagawa? parang, excuse me sis, parang sa isip, salita at sa gawa. Yan. Oo. Yan ang ating layman's term. Sapagkat nilabas kayo ni Yahweh sa Egypt sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pagunitang ito sa takdang araw, taon-taon. So, ibig sabihin, ikalabing-apat ng Abib. Pag nabawi na ni Yahweh ang inyong lupain sa mga Canaanites na ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay ng bawat sinapupunan. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop o ng bawat sinapupunan eh. So kung tatlo yung asawa mo, yung panganay ng tatlong babae, sinapupunan na yun. Oo, yata. Kaya inamend ito ni Kaya lang, Oo, bilang amendment. isa lang ang magmamana ng authority ng kasi ng authority ng rights. ama. Oo. Ng kingship. Kaya yung mamimili siya kung aling panganay ang Kung pagpapasahan niya. kaninong panganay. Oo, okay. So, yun, malinaw. Yung authority, ang isa lang. Pero Oo. ang panganay, maaaring dalawa o tatlo, iba. Okay. Pero bakit niya kaya pinili niya si Judah? Pang-apat si Judah eh. Kasi nga, di ba, yung pangalawa at pangatlo, si Levi at saka si Simeon, di ba, Simeon. ay may dugo sa kamay. Oo. Sila ang lumusob sa mga Sa Shechem. Sa Shechem. Oo, at saka sinabi 'di ba doon sa kanyang ay hindi sila isasali sa konseho dahil masyado silang Oo. mapusok. Hindi sila nagkokontrol ng kanilang emosyon. Oo. Kaya hindi sila kasinali sa konseho. Kaya si Judah talaga ang salinan. At bata pa noon si Joseph. Wala na si Joseph that time, di ba? Oo. Pero nung ibinigay nung mamamatay na si Jacob, yun ang kanyang bilin. Oo. Oo, di ba? So, si Jacob ang kanyang piniling panganay at saka si Ephraim. Si Joseph at si Ephraim. Oo. Okay. So, verse 13. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. So, ibig sabihin, hindi siya maaring gamitin sa ano pa man. No? Kaya babaliin mo ang leeg. Hindi siya, siguro, hindi pwedeng ihandog. Halimbawa, kung hindi pwedeng hindi pwedeng ihandog kasi siguro baka may depression, panganak, siguro deformity. Kaya patayin na lang. Kaysa ihandog sa kanya, di ba? Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Pero parang kulang to, parang siguro may tinanggal dito kung paano pagtubos pa. No? Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila, iniligtas tayo ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Egypt sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
Nang nagmatigas ang paraon at ayaw tayong payagang umalis sa Egypt, pinatay ni Yahawa ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ako inihahandog sa kanya ang katumbas na pantubos ng aking panganay na lalaki at panganay na lalaki ng mga hayop. Okay. Ito ay magsisilbing palatandaan sa ginawa ni Yahawa nang tayo ay ilabas niya sa Egypt sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. O tandaan, ang tipang ito ay binago at ikinuha ko ang mga Levita kapalit ng lahat ng panganay na anak na lalaki ng mga Israelita. Ito ay nasusulat sa 2 Leviticus chapter 8 verse 18. So, nung nasa ano na sa ilang na sila dito eh. Pero ito ah, pinag-practice lahat ng Israelita kung paano ang paglilingkod sa alahayam, no? Yung pag-aalay. Kasi later on, maghahalo-halo ang lahi. So, hindi makakalimutan. Ang pagtawid sa dagat na pula, verse 17, okay. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistin sila pinaraan ng alahayam, kahit na iyon ang pinakamalapit. Sinabi ni Yahawa, kapag ang mga Israelita ay napasubo agad sa labanan, baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Egypt. Kaya sila ay pinaligid niya sa ilang, patungong dagat na pula. Sila ay hindi pa handang makipaglaban. Ang mga buto ni Joseph ay dinala ni Moses sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Joseph, tiyak na ililigtas kayo ni Yahawa pag-alis ninyo rito at dalhin ninyo ang aking mga buto. Hey, so may hiling siya bago siya mamatay. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Itam bago pumasok ng disyerto. Sa kanilang paglalakbay, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahawa kung araw ay nauuna sa kanila ang haliging ulap at kung gabi ay ang haliging apoy ang tumatanglaw sa kanila. Hindi nawawala sa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. So tingin ko pwedeng paki-share screen yung mapa. Parang meron akong ibang mapa na pero paki-share screen din yung mapa mo. Okay, wait lang. Yan, nababasa ba? Nakikita nyo? Oo. sis. Oo, sis. Meron akong ibang nakitang mapa na iba naman ang niya. Di ba dapat ang daanan nila para mas shortcut kung dito sila dadaan sa way of the Philistine? Bakit pinaikot sila sa sa may Red Sea? Kayo na ngayon sinasabi dyan na baka magbago ang isip nila kapag inatake sila ng mga Philistine Napasabak sila sa ng labanan. maaga. Oo. Hina pa sila yung time eh. Saka marami rin ng mga Philistines. Meron ako isang mapa pa na shinare. Ito naman, pero anyway, discuss muna natin yung mapang nasa sa'yo. Kasi nasa dulo, yung Egyptian tongue, di ba ito yung, kasi hitsurang tongue, yung parang V-shape, yung Sinai Peninsula. Ito tinatawag na Sinai Peninsula. So magkabila nito ay the Red Sea. Pero actually yung kaliwang na Red Sea ay Suez Sea, tapos nandiyan yung Suez Canal sa bandang taas. Ngayon, ang binaybay nila ang Red Sea dito sa kaliwa.
Tapos kasi ang ano, yung Sinai na yan, yung ano, yung Egyptian tongue na yan, mga ano yan eh, ano yan, mga bulubundukin. Itong, yung buong yan, bulubundukin yan. Kaya ano, diyan sila nagpaikot-ikot. Tapos, dito kasi sa isang mapa na to, siguro mas later to kaysa doon sa mapa na nakita kong kanina. Ano, 'di ba ang sabi dito, bago sila tumuloy sa ano, sa ano, umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Itam. So dito, nasan yung Itam? Ayan, Oo. nasa may ano, Mali nasa itong mapang to sis kasi ano na to eh, dumaan na ng disyerto to eh. Siguro mas tama yung una kong na ano, yung una kong mapa na nakita, Rita. Kasi ibig sabihin, ang Sukot, alam ko na si Egypt pa ang Sukot eh, Rita. nasa wilderness nga sila ng Egypt, 'di ba? Ito, Hindi. wilderness ng Ano, Egypt. sign na yan sis. Ang Egypt nandito sa bandang ano, kaliwa pa. Ito nga yung Egypt, pero ano na ito, sako pa ito ng ano. Sinai. Sinai Peninsula. Oh, Mm-mm. Okay. Dito yung Hebrew Minor. Siguro update, ano, may ibang ano to, ibang nag-research, yung Steve Rades. Okay, iba tong ano. Pero anyway, sige, mas ano nga ito. So, dito sila, actually, kasi mabagal sila, may mga bata sila, may mga kawan sila kasama, so mabagal ang kanilang movement. Pero, mahahabol sila dahil nakakarawahe ang mga Egyptian. So, nang pumunta sila ng ano, ng Sukot at tumigil muna sa Itam bago pumasok ng disyerto. Actually, the wilderness is desert na to eh. So, yung Itam yung dulo ng ano, dulo ng ano, ah, nakikita nyo ba yung Itam? Nakikita nyo po ba? Ito po yung ano, yung Itam. ito. Oo. Pero kasi yung ibang ano, yung ibang Bandang ibang baba. nakita kong ano, bandang Egypt pa yun eh. Kasi, oo, sa bagay, ito ay control pa rin ng Egypt, itong Sinai Peninsula. Ayan. So, ano, ang sabi dito, umalis sila ng Sukot. Sukot kasi may minahan eh. At tumigil muna sa Itam bago pumasok ng disyerto. So, dito sila sa Itam bago pumasok ng disyerto. Ang wilderness yung gitna kasi disyerto yan. Sa kanilang paglalakbay, patuloy silang pinatubayan ni Yahweh. Kung araw ay nauuna sa kanila ang haliging ulap. So, pinoprotektahan sila. At kung gabi ay ang haliging apoy ang tumatanglaw sa kanila. So, may ilaw. Hindi nawawala sa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. So, ito, hindi pa masyado kasi hindi sa susunod na chapter. So, ilang minutes na ba tayo? Actually, 1 hour na. Okay. So, ano natin, ano na tayo, magpatuloy na lang tayo, patugtugan na lang muna ng ating awiting, yung Song of Moses kasi, may binigay ang mensahero na Song of Moses. Hindi ko na siya makita ngayon sa YouTube. Siguro pinalitan nila. Ang lahat na makikita mo, may LORD, may GOD. So, pag nakita ko yon i-share ko sa inyo. Anong awit yun, sis? Song of Moses. Oo. Kasi yun ang kinanta ni Moses at ni Miriam nung tumawid sila pagkatawid nila sa Egypt. Wala na ako ditong ibang ano. Mm-mm. Ito na lang mensahero ng silangan.
Sige, kapatid, be blessed, shalawam, sa Okay, mga be blessed ano, mga Di ba kapatid. sa Bible yung Song of Moses, mga kapatid? hanapin natin ha, Okay, hanapin mga natin ha. kapatid. O kaya kung meron kayong meron kayong binigyan kayo ng karunungan, kayo na kayo na ang magsalin ng musika. Okay, be blessed, shalawam. Be Okay. blessed, Shalawam. Upang kami ay di namulat, isa-isa po kami lumilipo at sundin ng sinaunang panahon. Siya ay iyong instrumento, dala-dala niya ang pagtuturo, naging laman ng mga sekta, dahil di alam ang tunay na ba. Minsahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Minsahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Ika'y may matinding kaalaman, biyaya sa'yo ng mahal na lalang. Huwag ka sanang magsasawa, naturuan kami alin ang tama. Ikaw ay kailangan po namin, kami mo nga di ba kayang titasin sa dinami-dami ng mga pagsubok. Wala kami iyong inuubog. Minsahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Minsahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Minsahero ng silangan, huwag kang magsasawa, kami ay turuan. Minsahero ng silangan, ika'y gabay namin sa katotohanan. Ika'y gabay namin